Mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Maraming mga suliranin at hamon ang kinaharap ng mga Pilipino pagkatapos ng 1986 EDSA People Power Revolution at hanggang sa kasalukuyan. Ating alamin sa araling ito kung ano ang mga naranasan ng mga Pilipino at ang dahilan ng mga ito. Handa ka na bang sagutin ang ating balik-aralin? Magaling! Sana ay nakuha mo ang tamang sagot. Handa ka na ba sa ating aralin ngayon? Pagmasdan ang larawan. Ano ang mensaheng ipinahiwatig ng larawan? Ang mga suliranin at issue sa ating bansa hanggang sa kasalukuyan ay maaaring dahilan kung bakit mabagal pa rin ang paglago ng ating ekonomiya hanggang sa ngayon. Narito ang iilan sa mga suliranin at isyong kinaharap ng ating bansa. Una, ang terorismo. Ang terorismo ay ang paggamit ng dahas bilang anyo ng pagpilit upang makamit ang isang layunin o adhikain. Ang ating bansa ay hindi nakaligtas sa mga banta at gawain ng mga teroristang pangkat tulad ng Abu Sayyaf Group, Maute Group, BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, JI o JMA, Islamia, NPA or New People's Army at iba pa. Ang mga pangkat na ito ang may kagagawan ng mga hindi mabilang na pambobomba, mga pagdukot at pagsabog sa bansa. Ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga ito. Una, ang paglusob ng mga puwersa ng ASG at Maute Group ang isa sa pinakamalalang naranasan ng mga kapatid nating nakatira sa Marawi. Ito ay naganap noong ika-23 ng Mayo 2017 kung saan ang mga bandidong Abu Sayyaf at Maute Group na pinaniniwala ang kaalyado ng ISIL or ISIL, Islamic State of Iraq and the Levant, ay nilusob ang sentro ng lungsod ng Marawi sa Lanao del Sur. Nais ng mga terorista na makuha ang kapitulyo ng probinsya, magtayo ng watawat ng ISIL at gawing Islamic State ang lungsod na ito. Pinamunuan ito ni Omar Maute at Isnilon Hapilon. Tumagal ng 5 buwan ang digmaan sa pagitan ng mga terorista at puwersa ng pamahalaan. Ito ay nagtala ng malaking pinsala sa mga infrastruktura at kumitil sa buhay ng 47 sibilyan, 165 na sundalo at pulis at 920 na terorista. Isa ito sa pinakamahabang digmaan sa modernong panahon sa Pilipinas. Pangalawa, pagsabog sa isang shopping mall sa Cotabato City noong Disyembre 31, 2018 na kumitil sa buhay ng 2 katao at pagkakasugat ng marami pang iba. Pangatlo, pambobomba sa katedral sa Hulu Island, Sulu noong Enero 27, 2019 na ikinamatay ng 27 na katao at nag-iwan ng maraming sugatan. Pang-apat, engkwentro ng mga militar at armadong pangkat sa Negros Occidental at Negros Oriental noong Hulyo 2019 na ikinamatay ng 15 na tao. Pang-lima, pag-atake ng mga suicide bombers sa isang kampo ng military noong Hunyo 28, 2019 sa Indana,
sulo na ikinasawi ng 3 militar, 3 sibilyan at 2 suicide bombers at pagkasugat ng 22 tao. Suicide bomber din ang may gawa ng pagsabog sa Hulo-Sulo noong August 24, 2020 na kumitil din ng mga buhay ng marami pang tao. Noong July 3, 2020 ay nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Anti-Terrorism Act of 2020. Ang batas na ito ay naglalayong magbibigay ng karagdagang ngipin upang malabanan ang mga banta at kilos ng mga terorista. Ang batas na ito ay umani ng samot-saring pagsalungat mula sa mga mambabatas at mga pangkarapatang pantao. Suportado ng Department of the Interior and Local Government, DILG, ang batas sa anti-terrorism. Ayon sa kanila, ito ay hindi anti-human rights at sa halip ay pinoprotektahan nito ang mga karapatan ng mga inosenteng tao mula sa mga terorista. Subalit, mayroon pa ring naniniwala na hindi makatao ang batas na ito. Ikalawa ng Marso 2021, sa ika-4 na araw ng oral arguments tungkol sa anti-terrorism law sa Korte Suprema ay nagpahayag si Albay Representative Edsel Lagman na ang batas na ito ay maraming paglabag sa karapatan ng mamamayan na isinisaad sa Bill of Rights ng Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987. Dagdag pa ni Jose Anselmo Cadiz, dating Solicitor General, na ang pagpaigting sa trabaho ng mga pulis at mas mainam na intelligence ang higit na kailangan imbes na ang anti-terrorism law. Hindi pa masabi kung kailan na maaaring ipatupad ang batas na ito dahil marami pa rin ang tumututol dito. Pangalawang suliranin ay ang ipinagbabawal na droga. Ang paggamit ng ipinagbabawal na droga tulad ng marijuana, shabu, ecstasy, cocaine, party drugs at iba pa ay masama sa katawan ng tao, lalo na sa mga kabataan. Nasisira ang katinuan at kalimitan ay nakakagawa ng hindi magandang bagay sa ibang tao at sa kanilang sarili ang mga taong gumagamit ng mga ito. Sanhi rin ng iba't ibang krimen tulad ng pagnanakaw, pagpatay at panggagahasa ang paggamit ng ipinagbabawal na droga. Inilunsad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte simula nang siya ay mahalal noong Hunyo 30, 2016 ang kanyang programang War on Drugs. Ito ay umani ng batikos mula sa mga pangkat na sumusuporta sa karapatang pantao ng mamamayan. Ayon sa tala ng pulisya, mahigit 6,000 katao na ang namatay sa kampanyang ito, ngunit ito ay sinalungat ng mga human rights watchdog na nagsasabing mahigit 20,000 katao na ang namatay dahil ang iba ay pinatay ng mga hindi kilalang salarin. Noong 2019 ay 5,227 katao ang naipasok sa 55 na pasilidad na pagamutan at rehabilitasyon ng pamahalaan. Bumaba ito ng 4.04% kumpara sa bilang na 5,447 na itala noong 2018. Hindi solusyon sa isang problema ang paggamit ng ipinagbabawal na droga. Drug addict o drug dependent na ang maituturing ang taong patuloy na gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Ang pag-iwas sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay labis na makakatulong sa ating pamahalaan para mapuksa ang suliraning ito ngayon at sa darating pa na mga henerasyon. Pangatlong suliranin, ang kahirapan. Ang kahirapan ay isang kalagayan kung saan hindi nakakamtan ng nakakaranas nito ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit, bahay, at edukasyon sa pang-araw-araw.
Batay sa Philippine Statistic Authority o PSA, bumaba ang bilang ng mga mahihirap sa bansa mula 22.2% noong 2015 at naging 16.1% sa taong 2018. Bagamat bumaba ito, nangangahulugan pa rin na mayroong 17.6 milyong individual o 3 milyong pamilyang Pilipino ang namumuhay ng mahirap sa bansa. Narito ang ilan sa mga dahilan ng kahirapan. Una, mabilis na paglobo ng populasyon. Pangalawa, bigong pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura. Pangatlo, kakaunting trabaho. Pang-apat, kakulangan sa edukasyon. At panglima, mataas na inflation sa panahon ng krisis. Ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay malaking tulong sa ating mga kababayang mahihirap. Ginawa na ring libre ang edukasyon sa kolehiyo sa mga pampublikong paaralan. Pang-apat na suliranin ay ang kalamidad. Ang kalamidad ay di inaasahang pangyayari na sanhi ng mga proseso sa kalikasan tulad ng bagyo, lindol at pagputok ng bulkan na isa rin sa mga pangunahing suliranin ng ating bansa. Ito ay dahil sa ating lokasyon na matatagpuan sa Pacific Ring of Fire o isang malawak na lugar sa Pasipiko na kung saan maraming lindol at pagputok ng bulkan ang nagaganap. Bawat taon ay halos 80 bagyo ang namumuo sa rehiyong ito at 19 dito ang pumapasok sa ating bansa at halos 6 hanggang 9 dito ang tumatama sa kapuluan ayon sa Joint Typhoon Warning Center o JWTC. Narito ang ilan sa mga kalamidad na nag-iwan ng malagim na alaala. Narito ang ilan. Naging maagap naman ang ating pamahalaan sa pagdadala ng mga relief packs sa mga nasalanta nating kababayan sa panahon ng kalamidad. Malaki rin ang naitutulong ng mga pribadong sektor at mga individual sa pagbibigay ng tulong. Ipinapakita lamang nito na matibay pa rin ang mga Pilipino sa pagharap ng mga suliranin at hamon. Panglimang suliranin ay ang agawan sa teritoryo. Ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapuluang Pilipinas, kasama ang lahat ng mga pulo at karagatan na nakapaloob dito, at lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas na binubuo ng mga kalupaan, katubigan, at himpapawirin nito. Kasama ang dagat teritorial, ang lalim ng dagat, ang kalaliman ng lupa, ang mga kalapagang insular, ang iba pang mga puok submarina nito. Ang mga karagatang nakapaligid, nakapagitan, at nauugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at mga dimensyon ay nag-aanyong bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas. Ayon sa Artikulo 1, ang pambansang teritoryo ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, 1987. Pinagtibay din ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS ang 200 nautical miles bilang bahagi ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng isang bansa na kung saan maaari nitong malinang ang mga likas na yaman dito. Subalit kailangan ding respetuhin ang karapatan ng ibang bansa. Ang isyu sa hidwaan sa teritoryo sa pagitan ng China, Pilipinas at iba pang bansa sa Southeast Asia ay hindi pa rin nariresolba hanggang sa kasalukuyan. Nagsimula ito noong pang 1970 nang magsimulang angkinin ng mga bansang Pilipinas, China, Malaysia, Brunei, Indonesia at Taiwan ang mga isla sa West Philippine Sea tulad ng Spratly Islands
na pinaniniwalaang may malaking deposito ng oil at natural gas. Noong July 2016, pinagtibay ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang pag-angkin ng Pilipinas sa islang ito, ngunit ito ay binaliwala ng China. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin sa pagtatayo ng mga pasilidad pangmilitar ang China sa nasabing isla. Naibalita din ang pagdami ng mga sasakyang pandagat ng maritime militia ng China sa bahagi ng karagatang ito. Patuloy pa rin ang paghain ng Pilipinas ng diplomatic protest laban sa bansang China. Ang pang-anim na suliranin, mga paglabag sa karapatang pantao. Ang karapatan ay tumutukoy sa anumang dapat tamasahin ng isang tao. Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan, o ari-arian ang sinumang tao ng hindi sa kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sinumang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Ito ay ayon sa Artikulo 3 Katipunan ng mga Karapatan, ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987. Ang anti-drug campaign ng pamahalaan ang isa sa mga sinisisi kung bakit mas lalong lumala ang mga naging paglabag sa mga karapatang pantao sa ating bansa. Ayon sa ulat ng UNHRC or United Nations Human Rights Council, June 4, 2020, halos 248 na human rights defenders ang namatay sa ating bansa gaya ng mga abogado at mga mamamahayag sa pagitan ng taong 2015 hanggang 2019. Maliban dito, 8,663 katao ang namatay na may kaugnayan sa droga. Dagdag pa ng konseheng ito, maraming beses daw nakarecover ng baril ang mga otoridad na may parehong serial number sa iba't ibang biktima. Ang isyong ito ay isang malaking hamon sa ating pamahalaan, lalo na sa Philippine National Police or PNP, na nangangailangan ng tugon at pagresolba. Pangpitong suliranin, ang isyu ng korupsyon. Ang korupsyon ay katiwalian o pangungurakot na tumutukoy sa kawalan ng integridad at katapatan. Ito ay karaniwang tumutukoy sa pampulitika na korupsyon na nangyayari kapag ang isang individual na nasa posisyon sa pamahalaan o isang empleyado ng pamahalaan ay umaasal sa kanyang kapasidad bilang opisyal ng pamahalaan para sa hindi nararapat na sariling kapakinabangan. Ang korupsyon sa Pilipinas ay hindi na bago sa ating pandinig. Ito ay isa rin sa mga dahilan kung bakit mabagal ang paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Ayon sa Transparency International, isang tagapagmasid ng mga katiwalian, bumaba ng 14 na ranggo ang bansa noong 2019. Mula sa ika-99 na ranggo ay bumaba ito sa ika-113 noong 2018. Ibig sabihin ay malawak pa rin ang mga katiwalian sa sistema ng ating pamahalaan at maging sa mga non-government na organisasyon. Halimbawa ng malawakang korupsyon ay ang kaso ng PhilHealth, isang ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng insurance sa mga kasapi nito. Natuklasan nitong 2020 na mayroon daw naibulsang 15 billion pesos ang mga opisyal ng PhilHealth. Ito ay ayon sa pahayag ni Thorson Montesquieu, ang nagbitiw sa tungkulin na anti-fraud legal officer ng ahensya. Ito ay matapos bumili umano ng overpriced ICT na kagamitan ang ahensya. Ang pangwalong suliranin ay ang pandemyang COVID-19. Ang pandemya ay isang pandaigdigang pagsiklab ng sakit.
Nangyayari ang mga pandemya kapag lumitaw ang isang bagong virus na nakakahawa sa mga tao at maaaring kumalat sa pagitan ng mga tao. Nagsimula ang COVID-19 noong December 2019 sa Wuhan, China. Ito ay isang malubhang sakit na tumatama sa baga ng tao dulot ng novel coronavirus o nCoV. Ito ay maaaring mailipat sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing o paghawak sa mga bagay na mayroong virus nito. Ang mga kaso ay napansin sa karamihan ng mga bansa sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. Hinihikayat ng Department of Health o DOH ang pagsunod sa minimum health standards gaya ng pagsusuot ng face mask at face shield kapag pumupunta sa mga matataong lugar, tamang paghugas ng kamay at pagsunod sa physical distancing. Apektado ang kabuhayan ng maraming Pilipino dahil sa ipinatutupad na mga lockdown at enhanced community quarantine sa iba't ibang lungsod na apektado. Bumagsak din ang ekonomiya ng ating bansa na pinakamalalang pagbagsak sa loob ng mahabang panahon. Daan-daang libo na ring mga OFWs ang pinauwi ng pamahalaan dahil sa kawalan ng trabaho sa bansang kanilang kinalalagyan. Noong March 20, 2021 ay naitala ang pinakamataas na bilang ng panibagong kaso sa isang araw na 7,999. Noong March 22, 2021 naman, ang bansa ay may kabuuang kaso na 663,794 kung saan 73,072 ang aktibong kaso at 577,754 ang mga gumaling na at 12,968 naman ang namatay. Ang mga bakunang Sinovac, AstraZeneca at Pfizer ay sinimulan ang paglapat sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na sa National Capital Region. Marami ka bang natutunan sa ating aralin ngayon? Kung gayon, subukin mong sagutin ang sumusunod na pagsasanay.
Sana ay marami kang natutunan sa ating aralin. Huwag kalimutan ang mahahalagang aral. Paalam!